Kasuabe, this is the 2024 GAC GS8. I want to say thank you to GAC Motors Philippines for allowing us para magkaroon tayo ng access sa isang super mid-size SUV. Sa lahat ng kinakailangan mo na information, nandiyan lang sa pin comment below. The unit price is 2,398,000 pesos for this front-wheel drive. Ang 4x4 naman kasuabe ay nasa 2,698,000 pesos. At first glance kasuabe, it has a strong presence para sa akin. Nakita ko to sa auto show, na-curious ako, very mysterious. Sabi ko, hindi ko naman alam kung anong pinanggalingan nito. Anong history nitong SUV na to? Bakit ang astig niya at ang angas? Nasa segment pala siya ng mga mid-size SUV and even its value. Of course, nandyan yung Terra, Everest, Fortuner, at marami pang iba, yung mga mainstream natin na SUV. Pero pag tiningnan mo ang kanyang size and dimension, ikukumpara mo na ito sa isang full size na mga LC300. One thing for sure din, kasi this one is very suitable para sa pamilya natin pagdating nga pala sa long travel. Yan kasi ang na-experience ko sobrang komportable and super refined ng kanyang driving dynamics kaya nakakagulat ito. For me, it is a high-end mid-size SUV kaya ako siya tinawag na super SUV that's very accessible para sa bulsa ng mga Pilipino. So on this video, check natin ang exterior details, interior features, then after that, behind the wheel naman tayo para magkaroon tayo ng test drive impressions. Kasuabe, let's begin. Kasuabe, let's start the review dito muna sa interior ng ating GAC GS8 and eto, naka-wrapped in luxury siya. Oh my God, nakakabigla kasuabe. Pagpasok ko pa lang dito nung una kong sinakyan yung GAC GS8, I am not expecting na eto yung marireceive natin na pagka-elegante niya. Okay? So unahin muna natin dito nga pala sa third row seating natin because this is a 7-seater mid-size crossover SUV. Napakadali lang nung access. Ang lapad ng stepboard dito sa gilid. Tapos meron ka lang switch na pipindutin dito, easy in, easy out. Yung upuan, magi-slide ka agad, then makakaupo ka. My height is 5'10 and a half. Pero kasyang-kasya ako dito. Hindi lang ganun kakomportable katulad dito sa second row seating natin, which is ala captain seat na pero bench type yung dito. Bench, meron kang map lights, pero again, compared sa mga ibang full-size luxury SUV, to be specific sa Land Cruiser, parang mas komportable dito. Pag kinumpare naman natin sa mga mid-size SUV, ang natatandaan ko sa Nissan Terra or what, hindi ganun kakomportable, medyo may abnormality pagdating nga pala sa pag-upo. Pero dito, I think makakatagal ako dito sa third row seating natin. Iaangat mo lang yung headrest para mas komportable kasi tumatama sa likod. So mapunta naman tayo dito. Ang nagustuhan ko rito rin, parang ala Gucci yung design ng floor matting natin. Black on parang gold yung kulay niya. So mas malalaman mo na na alam mo yon, hindi siya ordinaryo. It's like an extraordinary feeling yung vibes dito na nakukuha natin. Sa side panel, meron kang parang calm state of flowing water. Yung design dito, which is a brushed aluminum, pero nilagyan talaga nila ng detalye. And I love the ambient lighting. Hindi katulad ng mga generic na ambient lighting, which is yung isang strip na padiretsong ganun. Ito, mas maikli, may konting curve lang, pero pag tiningnan mo, alam mo, it looks very expensive para sa unit pricing nito. You have 8 speakers, pero doon sa top spec niya, which is the 4-wheel drive, nasa 10 speakers na Alpine. Ito hindi nakalagay kung anong branding Tapos you have those seat pockets. Ito naman ang driving position ko, pero nasa passenger ako. Lagi kong ipinapantay kung ano yung driving position ko para syempre fair naman sa lahat. Tapos ito yung space ng ulo ko para pag nagkaroon ka ng bumpy experience dito, meron ka pang margin at hindi ka uuntog. So maganda niyan, meron kang climate control, yung blower fan natin, pwede mong i-adjust dito, USB Type-A, doesn't have any Type-C, meron kang a little bit storage sa ilalim, wala kang center tunnel, kahit naka-combustion engine tayo, you have the armrest, di ba? Ang ganda ng seats natin, perforated, quilted yung design niya, quilted leather yung design, pero wala nga lang ventilation and pampainit sa mga seats natin. And of course, what I like about this, ayan yung mga ilaw natin, grab handle, okay? Naka dual zone climate control tayo. Tapos you have a panoramic
sunroof. Hindi ko lang masyadong binuksan, baka maging sunog yung liwanag dito. Anyway, natapos na tayo dito sa napaka-luxurious na backseat. Why not? Doon naman tayo sa driver cockpit. Introducing Atto Sport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. So we have a cutting-edge driver cockpit dito kaswabe na mukhang futuristic alien automobile. Bumagay kasi yung green illumination niya pag i-compare natin sa exterior body color nito na ink steel green. Sana tama yung sinasabi ko rito. And nakakabilib yung space. Even though this is a mid-size crossover SUV, ang lapad niya, akala mo pang full-size SUV talaga. So mamaya pag-usapan natin about its dimension, ipapaalam ko sa inyo, okay? So this is your 14-inch infotainment system. Ang laki niya rin. Vehicle controls dito nakakatuwa kasi meron siyang mga redundancy. Like this one, pag pinindot mo nga pala yung pinaka-chassis or object na GS8 natin, ipapakita niya sa'yo lahat ng mga controls ng window natin, tailgate and sunroof. Which is, pwede mo naman pindutin doon sa ilalim, sa tailgate, sa window natin, and sunroof is here sa upper deck. Pero again, meron kang redundancy para mas social yung feeling na makukuha natin. Dito kasi parang napaka-natural na lang. Ang nakakatuwa dito, lahat pwede mo silang isa-isahin, pero with one touch lang, pwede mong buksan lahat ng mga side window natin ng sabay-sabay. Then, pwede mong i-close with one touch. And nakakatuwa dito, yung tailgate kasi, pag pinrest natin sa ating touchscreen monitor, pwede mo siyang i-adjust kung gaano kalaki yung ibubuka ng tailgate natin. Ibubuka talaga. Pwede mo siyang i-slide ng ganyan. Pwedeng ka-level lang ng ating roof liner, or pag malaki naman talaga yung spasyo natin at open yung parking, pwede mong itodo talaga. Parang legs na nakastretch yung itsura dito. So easy access lang, hindi ka na malilito kasi dalawa yung pwede mong pag-isipan. Tapos pag isasara natin, just slide it down. Ngayon sa driver cabin natin, even yung mga side mirrors natin, pwede mong i-fold ng sabay-sabay. Tapos yung light effect, nakakatuwa nito kasi sumasabay rin siya kung ano yung drive modes natin. Ibig sabihin, pag naka-eco, comfort, and sport, syempre pag sport, aggressive red na yung kulay niyan. Pag comfort naman, it's white, yung ambient light, and pag eco, naka-green. Pero para sa akin, gusto ko siyang manatili ng green kasi parang nga siyang parang UFO na alien style yung automobile natin. Pwede siyang mag-match sa music mode, sa speed mode natin, at pwede mong baguhin syempre yung mga ambient lightings natin. Ang gusto ko pang i-point out dito kaswabe, when it comes sa kanya sa sound effect naman, yung mga pag-click dito, yung mga naririnig natin na pumipitik, meron kang pagpipilian kung modern or retro. Para sa akin, mas gusto ko pa rin yung modern kasi yung retro, parang hindi ako komportable pag naririnig ko siya. Ang setback lang dito, wala siyang Apple CarPlay and Android Auto na compatibility. One more thing kaswabe, when it comes sa sunroof niya, meron siyang indication kung ilang degrees na yung nag-open sa kanya. So pag pinindot natin to, yan, isang press 20%, 40%, or pag in-slide natin na ganon, yan, 60, 80, hindi pa nag-100. Yan, that's 100%.
Close na natin. Tapos, kasabay nung pinaka-cover ng ating sunroof. Galing siya. Next up, kaswabe, ang kakaiba dito, usually, di ba, mga heated and ventilated seats. Or, kadalasan naman, heated seats lang yung makikita natin. Pero here, ibahin mo sa GS8 kasi meron ditong, ayan, switch natin sa ating touchscreen monitor. Then, hinahanap ko, nasan yung heated seats dito? Usually, yun yung nakikita natin ventilation, tapos meron siyang smart, pero yun, lahat sila pampalamig, walang pampainit. So, asahan natin na malamig ang ulo natin while cruising or driving this GS8. Galing, di ba? At least alam nila kung ano talaga ang hinahanap ng mga mamamayang Pilipino. Ang nakita kong kakaiba dito, bukod nga pala sa ating malinaw na surround view camera na pwedeng 2D or 3D, tapos lahat ng angle pwede natin makita. Even yung mga side object monitor natin, nagiging transparent rin yung chassis niya. Meron siyang tinatawag na emergency video recording, which is meron kang 4 na lenses dito. Meron siya sa harap, likod, both left and right. So nakakatuwa lang, dito sa infotainment system, lahat ay very visible. Hindi ko lang alam kung saan inilalagay yung pinaka-SD card niya pag nag-record ka ng mga emergency. And also, kaswabe, pag gusto mo ng shortcut na switch papunta sa ating mga driver assist, dito lang sa icon ng sasakyan, pindutin mo. So, andito na yung mga driving assist natin, lalagay ko na lang. And syempre, again, Eco, Comfort, and Sport. So, gusto ko naman ipakita sa inyo sa ating gauge cluster na medyo may lack of advancement lang siya na para sa akin, itong area na to, yung nagkulang konti sa development. Kasi para sa akin, masyadong masimple. Hindi sila, matchy-matchy. Hindi sila nag-blend ng infotainment natin. Napansin ko dito, hindi niya kinonsume yung buong space. Parang it's like mga nasa 10-inch to Yung gas, remaining natin, the temperature, smart high beam assist naman tayo rito, and even sa mga drive modes, magbabago lang siya ng very, very little detail lang. So, hindi lang ako masyadong impressed when it comes dito sa LCD gauge cluster natin. Yes, para banggitin ko ang mga details pala. Sa seat natin, it is captain seat. Tapos again, for ventilation lang, power adjustment ang mga upuan natin. Yung lumbar, maganda rin. Floor matting natin is again, Gucci ang kanyang pinaka-styling. Sa manibela natin, you have paddle shifters. Well, maganda naman, di ba? Kahit yung iba, meron talaga niyan. Buti na lang, hindi nagkulang. So, ito yung armrest natin. Hindi lang siya squishy ang kanyang material, pero malalim naman ang space na makukuha natin. Doesn't have chiller kasi dun yun sa, 4-wheel drive. Then, maganda yung pagkakagawa nila in build ng center console. Mukha siyang machine finish. Wireless charging platform is here. A semi-crystal electric gear shifter na siya. Start and stop button natin. Drive modes is here. E-brakes, auto hold, and to unleash your camera features. Dalhin ko naman kayo sa kanyang exterior details. Moving here sa kanyang front fascia, kaswabe, meron kang powerful design dito sa harap, tapos shining diamonds yung pinaka-styling niya, ang tikas and ang angas ng itsura. Sa main headlamps natin, ang tawag nila dyan ay yung Eye of the Beholder. Ay, Conqueror pala. So, very high-tech kasi may dalawa kang pares ng mga mata dito. So, total of 8 nga pala yung xenon bulb natin magkabilaan. Vertical strip doon is the LED DRL, combined na sila. Ngayon, dito sa lower bumper natin and mga aprons, mukha siyang aftermarket na body kits, which is 4B. Compliment yun kasi, di ba, parang pinormahan talaga. Ang setback lang dito, yung ground clearance is only 7.8 inches. For me, pag mid-size or mga full-size SUV, sana nasa 8.5 inches or up. Well, here at the back, kaswabe, it's very chunky, yet boxy pa rin siya. Pero yung mga taillight natin, mga nakaumbok kasi, yun ang pinaka-definition niya rito. Shark's fin antenna, mahabang third brake light. I don't know, sa lahat yata ng SUV na nakita ko, ito yung pinaka-mahaba. Wiper, exhaust tailpipe natin, nakatago talaga dun sa loob. Kasi yung mga nasa labas na yan is just for show. Siyempre, kanya-kanyang diskarte lang. Ewan ko kung ano yung iniisip nila. Meron kang diffuser dito, medyo less aggressive lang. So, power ang ating tailgate.
and we have a remote start doon sa key fob. I don't have the exact figures, talagang naghanap ako kaswabe and talagang bigong-bigo naman ako. Hindi ko makita, pero ayon sa other reviews, di ba? Mga ilang maleta naman yung mailalagay natin dito, plus balikbayan box. Sa ilalim, you have extra storage, pero syempre, nandyan ang ating tools. And even yung second row seating natin, pwede rin natin i-fold down. So, pwede ka na maglagay dito ng comforter or ng kutsyon pag nais mong magpahinga. Tapos, meron kang panoramic na sunroof dun sa taas. Magbigay ng pleasure sa pagpapahinga natin. Well, this one naman kasi is family-oriented when it comes sa comfort and luxury. We are done here. Next detail naman tayo. Here's a quick comparison dimension of the GS8 versus LC300 para mas madaling mag-imagine. Both SUV is on the same length pero mas lamang ng 5mm ang GS8. 30mm na lang ang idadagdag mo, magkasing lapad na sila ng LC300. On height is the significant difference sapagkat 6.5 inches or 165mm taller ang LC300. Sa wheelbase, 70mm longer ang GS8 kaya mas nakaka-offer ito ng more cabin space. So this two-wheel drive GS8 emphasizes luxury over off-road use. Tingnan naman natin ang four-wheel drive soon. Well, inside the ribcage of this GS8 is nandyan ang Megawave powertrain. Bakit nga ba ganun? Eh, yan yung nakalagay dito sa engine bay natin eh. This is a 2-liter 4-cylinder turbo petrol engine that delivers 248 horsepower. So, more than ito dun sa mga binanggit natin na mid-size SUV, okay? So 400 Nm of torque, mated siya ng 8-speed automatic transmission that sends power doon sa ating mga front wheels. Yung isa naman syempre yung 4x4, which is ito, 13.2 km per liter. I believe mas matipid ito compared doon sa top spec natin na 4x4 and 65 liters ang pinaka-fuel capacity nito. We are done here. Dalhin ko naman kayo sa test drive impressions. Kaswabe, I am driving the GAC GS8 front wheel drive. At ang ganda ng hatak niya. Napakatahimik. Very refined. Katulad na lang ng sasabihin ko sa iyo ngayon, kaswabe. Pag nagmaneho ka actually dito, ang pinakauna mong mapapansin talaga, okay? Meron siyang premium set of damping system. Hindi ka magde-develop ng mga stressful ride. Alam mo yun, halos hindi mo kasi maramdaman yung gaspang ng road eh. Even sa mga speed bumps and mga maliliit na potholes, unlike pag nag-drive ka ng ibang sasakyan, kabisado mo naman yung road, ano yung nararamdaman mo, 'di ba? Ano yung napupuna mo. Pero dito, halos even my brother, naging pasero ko dito, gusto ko lang makita kung anong impression nila pag binaneho. Super smooth talaga ng pag-ilalim niya. Medyo nalalapit siya ng konti sa full-size SUV na off-roader, which is the LC300 GR Sport. Konting pitik na lang, halos ganun na yung pakiramdam, kaswabe. With the price ng value niya, na alam naman natin kung nasaan yung klase niya. Okay? Pero dun sa teritoryo na yon, masasabi ko na etong super mid-size SUV natin, eh nangingibabaw pagdating sa comfort. Okay? Independent suspensions ang meron tayo rito, hindi ka magkakamali. And ang nagustuhan ko pa rito, yung strong presence niya on the road. You get all the respect, kaswabe. You get the authority while driving this. Some other siguro ng mga car owners, pag nakita ito, hindi pa nila ma-figure out anong klase ng vehicle to. Medyo cloudy ng konti, medyo confusing, mid-size ba to, full-size ba to, anong presyo nito, ang hirap hulaan Pero ako pag pinatingin mo ko sa isang GAC GS8, pwede kong sabihin na nasa 3 million to or 3.5. Ganun ang reputation niya. Hindi ka makikipag-unahan dito kung bubuelta ka kasi pagbibigyan ka talaga nila. Dahil sa size pa lang ang laki-laki na di ba? Usually kasi pag the more na maliit, tapos yung branding medyo hindi pa ganun ka known, hindi pa ganun ka famous, di ba? Medyo yung ibang driver, kinakaya-kaya ka lang, iurong ka lang. Pero dito, hindi nila magawa kahit sa baka level nito ng mga mid-size SUV. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tsaka sabi ko, pag i-own ko to, meron akong balak na mga i-modify dito Pero syempre, we are talking about this brand new vehicle. Ayoko na lang sabihin kasi magiging aftermarket yung mga sasabihin ko. Okay, sa handling ng manibela, I really love it, kaswabe. Yung power steering niya, napakaganda ng pagkakatwik sa kanya. Again, on its class, maraming mabibigat, maraming nakakaloka,
meron akong ina-idolize sa isang brand. Pagka test drive ko, sabi ko, bakit ganito? May problema ba? Malambot ba yung gulong? At ang napag-alaman ko, while asking other reviewers, ganun talaga siya, Rico Suave. Shit, sabi ko, parang na-turn off ako. Ito yung pangarap ko. Then, sabi ko suddenly, nawala lahat. Nawala lahat ng libog ko sa sasakyan na yon. In a good manner, hindi libog na alam nyo. Alam nyo naman, paglaro lang tayo dito. Ganun yung naramdaman ko. Isipin mo, ang laki nito, mas mabigat ito, pero ang dali niyang dalhin. Very smooth yung ride experience natin. Maganda yung response ng manibela, okay? Nasa manual shifting lang tayo na, manual adjustment nga lang yung manibela natin, pero I like it. And again, yung gauge cluster lang, medyo tagilid lang ako ng konti sa kanya. Ngayon, pagbabaguhin natin ang drive reference natin is nandito ang ating switch knob sa ating center console, and you have the Eco, Comfort, and Sport na drive mode. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung sound effect niya. Sana meron silang kanya-kanyang distinctive na sound effect, which is ito, parang sumisigaw na cheetah eh. Wow! Wow! Puro ganun siya even sa Eco, di ba? Pag Eco, alam natin, mas simplified kailangan yan. Mas kaaya-ayang pakinggan. Pero ito, magkakapareha sila. Well, anyway, small things lang naman yung sinasabi ko rito. So, for me, sa laki nito Kasuabe, masasabi ko bang it's proper for the off-road experience? First of all, syempre, 4x2 lang po. Gusto kong tingnan yung 4x4. Kung meron na rin silang difference when it comes sa ground height nila. Kasi ito, 7.9 inches yung ground height. I can say na sana mas mataas kasi I'm a little bit concerned. Siyempre baka tamaan yung mukha natin aftermarket the body kit, which is very nice para sa akin. Botong-boto ko dyan. Pag sinakyan ito ng maraming members ng family, I think mas magiging refine pa yung natin, yung ride quality. Kasi halos hindi mo na mararamdaman to. Siyempre pag nagkaroon ito ng additional weight, mas magiging grounded ito. Kumbaga ipupush talaga sa ground. Ang resulta niyan, halos, di ba, hindi mo na mararamdaman na tumatalbog talaga yung automobile natin. Ganito pa nga lang, singular lang ako, nandito lang ako as a driver, pero ang ganda na ng nararamdaman natin dito sa mga pang-ilalim, okay? Ang nakakabilib din dito, yung acceleration niya. Having a 240 plus horsepower, I think this one leads the class. I'm not sure, pero kung aaralin ko mabuti, around nasa 200 to 20 yung mga mid-size SUV natin. When it comes naman sa torque, hindi siya yung leading. I'm very sure kasi 400 Nm lang, pero hindi mo naman lahat nagagamit palagi yun. Pero ayan, maganda ang response niya when it comes sa natin, sa sports mode. Sa Eco and normal, syempre hindi lang right away yung pag-punch in niya ng throttle response. Well equipped when it comes sa linear na driving natin, and if you want to have that more sporty experience, meron tayo ritong shift paddles. Okay? Ang dali ng access, 'di ba? Nasa 6 gear tayo ngayon, up until 8 gear ang kanyang manual tranny. Bago ko makalimutan Kasuabe, yung engine noise niya, halos parang kang nagmamaneho ng isang hybrid na vehicle. There you have it Kasuabe, and sa tingin ko lang this will be a contender on its class. Ang best rate niya for me is all the family members, sobrang komportable, long distance travel, refinement ng mga damping system natin, yung makina halos wala kang maramdaman, NVH is doing well, and less capable lang when it comes off-road because this is 4x2. Antayin muna natin ang 4x4 para makita natin lahat ng mga off-road settings, yung multi-terrain capabilities niya. Doon ako excited. So again, the unit price is 2,398,000 pesos, which is pasok pa rin siya sa budget sa mga pagpipilian mo doon sa kanyang segment. And the 4x4 ang alam ko nasa 2,648,000 pesos. Okay, so it's your own preference and thinking na lang kung ano ang pinaka magbe-benefit para sa'yo. Please follow me on my social media platforms, TikTok and Instagram. Both are Rico Suave, and don't forget to hit the
notification bell para lagi kang updated sa mga new videos natin na upcoming, which is mga rare automobile dito sa Pilipinas. Maraming salamat din sa GAC Motors Philippines. God bless, more power and more performance.